Guys, Wamenta Terbetuola sa ating vlog. So, for today's video, sasabihin ko yung good news na sinabi ko doon sa nakaraang vlog ko na meron akong good news. So, pag-uusapan natin siya dito ngayon. It's about a new hiring in EduStaff Builders dun sa agency ko sa Pilipinas. So, while doing that, aasikasuhin ko rin yung pagkain ko kasi may duty ako ngayon. So, dapat talaga ang duty ko ngayon ay 9 o'clock. Pero dahil may mga absent sa amin, pinalitan yung duty. Papasukan namin yung duty nila. So, ang pasok ko ka 11. Kumising ako ng maaga kasi sabi ko para makapag-vlog ako ngayon. At malaman nyo din yung good news. Kasi para din hindi na kayo malate sa mga gusto mag-apply. At maaga rin kayo makapunta sa agency. So, ano nga ba yung hiring namin ngayon? Second batch na ba ng store worker or another first batch ng bagong position na i-open dito sa Finland from EduStaff Builders to Verona. So, intro lang tayo guys. So, ayun na nga guys. So, nung last time nga, actually matagal na to na sinabi sa amin ng agency namin sa Pilipinas, ng aming consultant sa Pilipinas na magkakaroon nga ng ganitong position dito sa Finland or magkakaroon nga sila ng hiring sa position na to dito sa Finland. At ang location daw ay Turku, Finland, which is ang sabi nila maganda daw po ang Turku kasi city siya. So para sa mga hindi naman mahina, para sa mga gusto yung mga tipong matao at yung tipo talagang parang Manila. So, ganun si Turku. Yun yung sabi sa amin ng kasamahan namin ng mga Finnish dito. Kasi tinanong namin kung ano bang klaseng lugar si Turku. Pero sila, since sila sa Kolari na tahimik, kilala lang yung mga tao, tapos dalawa lang yung store. So, kailangan mo pa na pumunta ng Rovaniemi para mamili or makita mo yung ano. So, para sa kanila, masyado ng sitting city si Turku. Or parang, ayun nga, hindi na rin siguro nila trip na ganun yung pamumuhay. Kasi nga nasanay na sila sa Kolari, which is like province. Parang kami, para kasing sa amin nung una, nalulungkot kami dito. Parang hindi siya maganda, parang nakaka-homesick. Pero sa loob na ng magna 9 months ako, nagugustuhan ko na siya. Kumbaga nakakasanayan mo na rin yung araw-araw na buhay, yung araw-araw na pamumuhay kumbaga. Tsaka mas matipid siya kasi nga wala kang nakikitang kung ano-ano, wala kang pagkain na pwede mong ipa-deliver pag tinamad ka magluto. So, ganun. Okay. So, ano nga pa yung, punta na tayo sa good news. Ito, may susunod pang good news actually, pero hindi ko pa siya talaga pwedeng sabihin. Ito, pwede ko lang ibulgar. Kasi may permit na siya sa DFW. Kumbaga, kasado na siya. Okay, hindi pa to talaga pinopost sa Facebook page ng agency namin. Pero, nag-uumpisa na talaga silang mag-interview. Na-interview na rin ng mga employer yung iba. So, ang hiring nga nila daw ay service worker. Medyo malapit sa position namin as a store worker. Pero bakit service worker, Kai? Bakit hindi store worker kung parang second batch lang? Actually, hindi siya second batch. First batch na naman daw ata ito ng service worker. Anong kinaiba ng service worker sa store worker? Ang service worker kasi, sila yung mga may experience ng katulad sa 7-Eleven and Ministop at Uncle John's. So, ganun siya guys. Ganun yung parang magiging store na pupuntahan ng mga ma-hired na service worker. So, ibig sabihin, hindi lang kayo nagtitinda sa supermarket, sa store. Alam nyo naman, nasa Uncle John's, sa 7-Eleven, kailangan nyo rin mag fried ng chicken,
magluto ng siomai. Di ba may ganun doon? Kasi sa 7-Eleven tsaka sa Uncle John's, parang may nabibili doon ng mga parang ready to eat na food na nakalagay doon sa parang warmer. So, ganun siya. Kaya kinakailangan yung experience ay merong cook experience. So, ano-ano nga ba yung qualification para masabi mong para sa'yo yung job o ikaw yung hinahanap nila. So, sasabihin ko yung qualification dito ngayon sa vlog na to. Okay, so first qualification, of course, is this is for female and male workers. So, pasok na kagad kasi babae at lalaki. Pwede rin po ang bakla at tomboy. Dito kasi, dahil equal talaga dito. So, pro sila sa mga LGBTQ. So, male or female, lesbian or gay. Okay? So, yun po yung first qualification. Next qualification is, andito kasi yung list sa pinasa ng consultant namin, binabasa ko, is at least 3 to 7 years of solid 3 to 7 years of solid experience, recent solid experience in a grocery, okay, fast food or similar establishment, local or abroad. Again, the second qualification po is at least 3 to 7 years of solid recent experience in a grocery, fast food, or any similar establishment, local or abroad. So, kahit na 7 years kayo sa local, okay lang yon. Kung 3 years lang kayo sa local, okay lang yon. Kung puro abroad lang din, okay lang din yon. Kung halimbawa naman po na mix, okay lang din yon. Parang katulad lang sa amin. May mix kami na experience ng local and abroad. Next is, of course, third qualification is ability to work in a fast-paced environment and multitask. Okay. So, next naman po ulit na qualification is must have experience working in kitchen station and cashiering. So, dahil nga para siyang 7-Eleven, para siyang mini stop or Uncle John's, so nagluluto kasi sila doon. So, kaya pasok siya sa fast food. Kasi di ba sa fast food, nandyan yung mga nagpa-fried kayo ng chicken, gumagawa ng hamburgers. So, ganun siya. Kasi yung establishment na papasukan nyo, ang alam namin is, sabi ni consultant, para talaga siyang Uncle John. So, nakakita kami ng ganun sa Helsinki, sa city. May ganun siya. Parang maliit siya na store sa loob ng mall na nagtitinda rin sila ng mga pagkain na luto na. Parang ganun siya. So, parang similar nga siya sa Uncle John's. Then, last qualification, and it's very important na you have a good English communication skills. Kasi, kung hindi nyo pa nga ganon ka-fluent yung Finnish language, so the only thing na makapag-communicate kayo sa customers and sa workmates nyo is yung English. For the first, ano pa lang naman yon. Pero kung tutuusin talaga, napakaganda pa rin talaga kung Finnish yung kakabisaduhin natin. Yun talaga yung magdadala sa inyo sa magandang kinabukasan sa Finland. Ang tawag nga namin dito is language is the key. Yun. So, again, location daw is Turku, Finland. Hindi ko lang alam kung saan ba banda-banda doon. Basta yun siya. So, ayun yung mga qualification natin for service worker in Finland. So, kung sa tingin nyo, nandyan sa inyo lahat yung experience na yan, mag-apply na kayo sa EduStaff Builder. So, ilalagay ko rin po yung link ng Facebook page nila at ilalagay ko rin yung contact nila, contact number nila at yung address nila at kung sino yung pwede nyong kontakin na tao doon. Tapos guys, kung sa tingin nyo meron kayo sa mga katangian na yon, is wag na kayong mag-alala kung magkano kaya yung gagastusin, may placement fee ba yan. Alam nyo, sa pag-apply kasi, wag nyo munang inuuna yung kakayanin ko ba yung gastos? Kasi karamihan sa mga nagtatanong sa akin, ang tanong kagad is, magkano na gastos mo? Unahin nyo muna yung mag-apply. Unahin nyo muna yung mag-apply kayo. Kasi yan yung nagiging negative thinking nyo na, ay baka hindi ko kaya yung gastos, hindi ko nasusubukan. Paano kung para sa inyo pala yun? Paano kung ikaw pala yung naka-destiny doon sa position na yun? So,
naharang ng negativity na iniisip nyo, ng negative thinking nyo. Subukan nyo muna mag-apply. Then, pag nakapasa kayo at natanggap kayo, promise, yung mismong pera na yung lalapit sa inyo. I mean, marami kasing mga agency na nagpapaloan sa mga paalis ng OFW, di ba? Susugal ka talaga. Ganyan din naman nangyari sa amin na marami sa amin na wala naman talagang pera at ipo na pinanggastos that time. Talagang sacrifice lang talaga dahil after naman nun, mababawi nyo lahat-lahat yun. Sa loob ng 1 year, mababawi nyo siya. Kung sa ticket naman guys, pwede nyong i-loan yan sa company. So, huhulog-hulugan nyo siya. Okay? Kaya huwag kayong mag-alala sa ticket. At kung sa placement fee, hindi humihingi ng placement fee ang EduStaff Builders at ang Barona. Walang placement fee. So, wala kayong gagastusin na ganun. Kahit processing fee, wala. Okay? So, mas maganda nga personal kayong pumunta doon. Okay guys, so papasok na ako ng work. So ayun na po yung lahat ng details about sa service worker going to Turku, Finland. At ang alam kong deployment nila is May. Tapos alam ko yung studies nyo ng language ay parang dito na rin itutuloy. So ang sabi, mabilis lang daw ang deployment nyo. So, siguro tatapusin lang yung holiday ng Easter. Tapos, alis na rin kayo. Kasi kami noon April 21. So, guys, good luck sa inyo. Galingan nyo. Mababait naman yung mga nag-i-interview. Mababait ang mga employer. Siguraduhin nyo lang na talagang totoo at alam nyo yung isasagot nyo base dun sa nilagay nyo sa mga application nyo. Yung sinagot nyo sa application nyo, guys. So, andito na ako sa work. Ayan yung As Market. So, patawid na ako. 8:30 dito, 8:45 ng umaga, madilim pa. Kasi, parang 1 hour lang sisikat yung araw namin. Ganun dito pag winter sa north, ganun din ata sa south. So, again, location nyo ay Turku, Finland. And, good luck po sa inyong lahat, guys. Galingan nyo. God bless you all. Please, don't forget to subscribe to my channel. It's Sky in Finland. I-click mo na yung button ng subscribe. Like my videos. And pa-share na rin para marami tayong matulungan na kapwa natin kababayan nakakahingal magsalita. And please don't forget to follow and like my TikTok accounts. It's Sky in Finland. Facebook page is It's Sky in Finland. So, thank you so much guys for watching. God bless you all. Hey pa!